Yung palakpakan. Eh, bakit ano? Yung. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa channel ko. At meron tayong pag-uusapan pero medyo ano na to. Alam nyo na to kung ano to. Dahil nandiyan na sa thumbnail natin. So makikita natin dito sa video na to kung paano binaboy nga naman talaga yung Maynila within 6 years. 6 years na pinaganda ni Yorme Isko, tas 6 years din binaboy. Ganong kalupit ang mayora na ito. Tapos siya pa may ganang magalit or sabihin na natin na magsabi na huwag ka nang bumalik. Hindi tayo nagpo-focus. Tignan natin. Ano nangyari? Yan. So meron ako nakitang video kasi kanina o kahapon na medyo masyadong informative. Hindi ko hindi ko maiwasang talagang komentuhan 'to eh. Sa iba sa inyo siguro kilala si CJ Hero. Malupit na to. Maganda na, malupit pa. Palakpakan. I used to create this kind of video na informative, yung mga talking head tapos magko-comment, para kang nagkukwento. Eh medyo matrabaho 'yan kaya tinigilan natin. Tsaka inaano ko 'yan, yan yung ginagawa ko kasi medyo mahiyain pa ako ng mga una-una eh. Ngayon makapal na mukha natin. Anyway, tignan natin itong video na ito. Pero actually kinatkat ko na to para medyo maikse. Kasi pag play natin yung buong video at baka abutin tayo ng 2 oras. Kinat ko lang doon sa mga importanteng info. So, simulan na natin. Ba't naglalag ako? Mabagal na to sige, simulan na natin tong video na ito at sige, banatan na natin. So ito, Peanut Gallery Media Network. So kung may time kayo i-search niyo yan, i-subscribe niyo yan. Maraming yan, maganda ang mga makukuha niyo diyan info. Hindi kagaya ng iba na nagpe-fake news Pero okay yan. Manila today is a city buried under its own waste. Naman, no? si CJ. Ayun si CJ Hero. Tignan niyo paano mag-deliver ng yan. What happened to Manila? We're calling... Bakit naglalag? Anong nangyayari? Galit nga natin to. Yan. Okay na kaya? The attention of Madam Mayor. Why is it that Manila is stinking? Please do something about the garbage. Ay, anong nangyayari? Bakit naglalag? Manila today is a city buried under its own waste. Oh, grabe. What? Galing nung mga cinematic sounds, no? Wala, natuwa lang ako. Ganyan kasi ako dati ginagawa ko. Medyo matrabaho yan mga pare kasi i-research mo talaga tapos kukuha ka ng mga picture or videos tapos ipagsasama-samahin mo, lalagyan mo pa ng sound effects tapos mag-iisip ka pa ng script. Medyo matrabaho yan pero worth it. Sige, tuloy tayo. Nakita niyo yung mga basura na yon? Ganong katindi, grabe. Hindi ko na lang alam kung anong mararamdaman o yung kalusugan ng mga taong bayan na nandyan yung mga basura sa Maynila. Oy, mga Manileño. Ay, nako. Kaya din talaga yung mga taga Manila, galit na galit dyan kay sila na bad trip Kasi, biruin mo, galing sa magandang o magaling na mayor, pinagkatiwala ni Yorme yung na itutuloy yung mga magaganda niyang ginawa tapos ganito yung nangyari.
So tuloy, happened to Manila? We're calling the attention of Madam Mayor. Madam Mayor Why daw. is it that Manila is stinking? Please do something about the garbage. Isang Ito, isipin nyo doktora to. Tapos ganyan makikita mo, ano to? Madam, ano yan? Hindi lang pala ang mga snatcher at mga kriminal ang bumalik sa Maynila. Pati tong basura bumalik. Yes, palakpakan. Ganyan kagaling ang Madam Mayor Hani Lacuna. Talagang napabalik lahat. Ano nangyari ngayon? Kaya yung mga sigaw ng taong bayan, sigaw ng mga taga Manila, bumalik ka na, Yorme. Lumayas ka na dyan, Lacuna. Naturingan kang babae, ang kalat ng Maynila. Di ba, mga banateros, pag sinabi niyong babae, talagang malinis yan sa katawan, malinis sa... Hindi naman lahat, yung iba, hindi. Pero kadalasan pag babae, malinis sa bahay, malinis sa kwarto, malinis sa katawan. Yung baga maasikaso sa mga gawaing bahay, maasikaso sa... Basta malinis. Nagtataka ako, bakit... Ano nangyari, Madam Hani? Diba? Etong Maynila, itinuturing nga, parang ito na yung bahay mo Ikaw ang mag-aalaga dyan sa Maynila. Anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Ganyan ka ba sa inyo? Ha? Ganyan ka ba sa inyo, madam? Tanong lang naman, ha? Well, siguro meron siya mga maid, kaya malinis. Pero ano ba yan? Ano ba ginawa mo sa Maynila? Ano ba naman? Okay na dati dyan Okay na dati. Yung talagang maayos na, malinis. Talagang pinupuntahan ni Yorme. Gumayos yung Depende talaga sa no? Kung ang leader maayos, depende talaga kung sa taong bayan kung susunod Kung sino susunod. Halimbawa, maayos yung leader, yung mayor. Yung taong bayan, yung nasasakupan ng mayor na yun, nakikita na maayos siya, di susundin siya. Ngayon, kung sablay ka na mayor, magiging sablay din. Hindi ka nakukuhanan ng anong tawag dyan, yung masasabi natin na yung hindi mo sila may impluwensyahan na maging maayos, ganon. Wala hindi lang yan Tignan nyo pa. Tutuloy natin ang video. lungsod na Tignan mo na. nalulunod sa sariling basura with garbage piles dominating street corners, public markets, and even main thoroughfare. Grabe, nawala na yan, Wala na talaga yan dati. Malinis na ang Maynila dati. Siguro meron pa rin mga ilan-ilan, pero hindi yung ganyan. Tambak. Ano yan? Naalala ko tuloy yung jingle ni ni Bilyar Aligo ka na ba sa dagat ng basura? Ang amoy ng nabubulok na basura na nanunuot sa hangin is a suffocating Parang parang yung mga panahon ng yung late late 90s tsaka early 2020s 2000. Ganyan yung itsura ng Maynila reminder ng lumalalang sanitation crisis ng lungsod. Plastic bags, food waste and debris clog waterways and drainage systems habang ang mga daga at ipis malayang gumagala sa mga komunidad na natatabunan. Tapos pag nag-ulan, magkakaroon ng baha ngayon. Tapos, ano yan? Yung mga ihi ng daga, kawawa na talaga sila dyan. Ano mangyayari? Ito ang dapat na unang alam nyo, magiging maayos ang malalaman mo kung maayos ang pamamalakad ng isang mayor. Doon sa, sa basura.
Kasi kung maayos na nilang yung simpleng bagay, actually hindi simple yan. Pero simpleng bagay na hahakot ng basura o pagkukuha ng basura hindi masolusyonan, paano pa yung ibang bagay na mas malalaki? 'Di ba? Basic yan Dapat yan ang inuuna. Unang-una, sa palengke lang Alam nga naman bibili ka sa palengke, ang baho. Tapos yung basura nandun. Naghalo na yung amoy ng palengke tsaka dyan sa basura. Diba? Sakit talaga makukuha mo dyan. Ewan ko dito kay... Ay, nako. Petiks-petiks lang tayo sa loob ng 6 na taon. Ay, 6 years ba? Tama ba? Ay, 3 years nga kasi kakaupo lang niya ito. Lutang Anyway, 3 years. Ganyan na ginawa niya sa Maynila. Sa loob ng ilang taon papetiks-petiks tayo, boss? Madam? Katuringan ka pang... Alam mo, sayang Kasi ang ganda na nung ang ganda na nung pagpasok ni Yorme ng Maynila, ang ganda na ng daloy Talaga namang masasabi mong may ginawa. Ang dami, at saka daming napagawa, ang daming napaayos. Partida may pandemic pa yan Okay, sige, tuloy natin to. Uy, nawala. Hakot na basura. Sino ba makakain pag mabaho po, di ba? Huwag na muna magtapon kasi hindi nga kinukuha ng truck ng basura. Humihina ang baga namin pag naamoy namin baho. And a political disaster underscoring the administration's inability to manage basic city functions. Galing ni Madam. Diba? Basic na basic yan Basic city function. Hindi magawa. Gusto ko lamang po manghinang paumanhin at pangunawa sa ating po mga kababayan. Wala naman pong gusto na tayo ay hindi agad makolekta ang basura. Ano magagawa ng sorry mo? Kung nagkasakit na yung mga yun. Diba? Ano magagawa ng sorry mo kung nagka-problema yung mga yun? O ano magagawa ng sorry mo kung kung hindi na kuha yung mga yan, bakit ka nagsasorry? Hindi ka dapat mag-sorry, dapat actionan mo. Ang bottom line ng issue na ito ay ang kabiguan na ma-manage ang transition matapos umexit ng Leonel Waste Management Corporation. Isang kumpanyang naglingkod sa Maynila ng higit 25 years. September 2024 pa lang, sinabihan na ng Leonel si Mayor. Ito kasing daw yung Leonel, ayan daw yung nagkokolekta ng basura before. Sa hindi natin maipaliwanag na dahilan, alam ko nagkautang daw ang Maynila. Kaya exit sila. Pero naabisuhan na bago pa September daw, inabisuhan na si Mayor Lacuna na mag-exit na nga sila. Ibig sabihin, si Lacuna ang dapat humanap ng kapalit nun. Ano nangyari? Pinabayaan siguro. Ni Lacuna na hindi sila sasali sa 2025 bidding. Sabi ng Leonel, dahil ito sa lumobang unpaid obligations ng lungsod na umabot na sa 561,440,000 pesos. This advance notice provided the city with nearly 4 months to prepare para sa isang maayos na handover sa bagong contractors. Yet, despite this ample lead time, the administration failed to act decisively, allowing the situation to devolve into chaos. Ayan na, nagkagulo-gulo na, nagka-leche-leche na dyan sa Maynila kasi pinabayaan Sino bang dapat dyan? Siya ang mayor Tapos bandang huli isisisi kay Isko. Ikaw na yung nakaupo, ikaw na yung maayos. Ano ba?
Bakit ka pa uupo dyan kung hindi mo rin pala kayang ayusin? Bakit? Ay, naku. Pag ginagawa mo rin dyan, umalis ka na rin dyan. Sumama ka na dun sa, ano. Sumama ka dun sa PNP chief. Dapat umalis na rin. Hindi mo dapat, alam mo na eh. Alam mo na, posible namang hindi mo alam yan. Alam mo na palang aalis yung Leonel, yung company, ay yung agency dati na nagkokolekta ng basura. Hindi mo pa ginawa ng paraan. Hinintay mo pa magkaganyan. Tapos sasabihin mo, sorry? Ano to? Ano yan? Kung nadadaan ng sorry ang lahat, eh para sampang parak. Ano yung F4 yun? Sabi ng opisina ni Lacuna, inabandonan ng Leonel ang kanilang trabaho kaya umabot sa ganito ang problema sa basura. Hindi. Huwag mong isisi sa ano, huwag mong isisi sa iba. Trabaho mo yan. Pag nagka-problema na, sinisisi mo na kung kani-kanino. Okay? Ganyan ka ba talaga, madam? Huwag ka nang magsisi ng iba. Kung nagkandyan na yung problema, eh, gawa mo na ng paraan. Ano magagawa ng pagsisisi mo, pansisisi mo? Matatanggal ba yung basura kung sisihin mo sila? Hindi naman, di ba? Oh. Layo mo talaga. Dapat po bigyan ng action to. Oh. Leonel, of course, denied this. Leonel said it fulfilled its obligations until the very last day of its contract at nagbigay pa sila ng instructions sa mga trabahante to handle the holiday waste surge to ensure minimal disruption. Kita mo, okay pa nga yung ano, ano pa sila, oh. Sabi nila, may barangay certifications at time-stamped photo sila to support their claim of commitment sa kontrata. Mayor Lacuna even went so far as to claim sabotage. Para kang si ano eh. Mahilig siya mang sisi. Pag wala ka ng, pag na-corner ka na, sisisi mo sa iba para kunwari, ikaw yung okay, ikaw yung malinis. Ano to? Kung hindi mo pala kaya yung trabaho dyan, ba't nandiyan ka pa? Anong ginagawa mo dyan? Kaya ka nga inupo ng taong bayan, inupo ng mga Manileño dyan sa Maynila kasi para ipagpatuloy yung mga magagandang ginawa ni Yorme. Ipagpatuloy yung mga maayos na ginawa ni Yorme. Anong ginawa mo? Sumablay ka na nga, naninisi ka pa. Na ang mga basurang nakatambak grabe, malapit sa mga key areas kabilang ang paligid ng City Hall mismo ay isang deliberate attempt para sirain ang kanyang administrasyon. Sus, hindi ah. Kahit hindi sirain yung ano mo, yung sirang-sira ka na. Wala ka nagawa dyan. Ano nagawa mo dyan? Sige, anong ilatag mo nga kung ano nagawa mo dyan? Yung mga pinupuntahan mong pag-open ng mga project, hindi naman sa yun eh, kay Yorme yun eh. Okay, sige. Sabihin na nating ikaw na ang mayor, syempre ikaw ang dyan, representative, o ikaw mangunguna. Pero hindi ikaw ang umano dyan. Wala ka talaga nagawa dyan. Si Yorme pa rin ang gumawa nun. Kakaya talaga. Kung ako yan, kung ganyan ang ano ko, alis na lang ako. Kasi kahihiyan. Sus, nakakahiya na ako. Eh kung makapal nga naman ang mukha mo, tapos sasabihin mo pa, nakita niyo yung video na, Yorme, wag ka nang bumalik! Wag ka nang bumalik!
Parang gago eh. Hindi natin masisisi yung mga Manileño kung bakit si Yorme gusto nilang bumalik sa Maynila. Kasi ang ganda ng ginawa eh. Yung binlag na nga lang namin ni Boss Bay dyan na yung bagong ospital ng Maynila, yung tabi ng Manila Zoo, tapat ng Manila Zoo. Oh, grabe, ang ganda, palakpak. Parang private hospital, grabe. Wala akong masabi. Pero ang malupit doon, libre pa yun. Ano na makakita nun? So sa amin, hospital dito, siksikan eh. While such claims might serve as a convenient deflection, hindi pa din nito na-address. Tsaka bakit siya sasabutahin? Anong meron? Ha? Hindi ka naman threat eh. Bagsak nga yung ratings mo kasi wala kang nagawa dyan. Wala kang maayos na dyan eh. Ipatupad dyan eh. Puro kasablay. Yun na talaga. Puro kasablay. Ang core ng issue, gross mismanagement and lack of preparedness. With Mayor Lacuna citing a 400% increase in garbage generation during the holidays. Sinisi pa ang holiday season. Ang hilig niya manisi, no? Sinisi yung Lionel, sinisi yung meron daw ng sasabotage sa kanya, tapos eto sinisi yung holiday. Ano ba yan? Pati holiday sinisi. Ano madam? Ano nangyayari sa'yo? Okay pa ba tayo? Okay pa tayo? Lahat sinisi mo ah. Pati holiday na walang kinalaman, na nag-holiday naman tayo lagi. Siguro ito during Christmas to. Siyempre nga naman, maraming palengke, maraming basura. Tapos meron pa ako nakita diyan ito bumalik yung kotongan. Ewan ko May malalaman mong Maynila yung uniform sabi, magpa-park daw. Ang parking is 50 pesos. O 50 pesos naman talaga. Okay yun. Okay naman yun. Walang problema doon. Pero ang nangyari, tatlo daw sila sa sasakyan, kaya magiging bayad nila 150. Ibig sabihin, 50 pesos daw ang parking per person daw yun. Ha? Anong katarantaduhan? Ang pinapark mo, yung sasakyan, hindi, ano yan, entrance? 50 isang ulo? Grabe ka naman, hindi mo alam yan? May video si Yorme na nalaman ko dati, nalaman ko na nangungutong kayo at hindi kayo nagsumbong sa akin, lahat kayo tanggal dyan. Ang hindi nyo pagsumbong sa kasama nyo ay pananahimik. Malupit, So yung mga simpleng bagay na ganyan, dapat alam mo yan eh. Ano nangyari? Pero mo 51? Paano kung van? Kung marami kayo? Kung 7 kayo, o diba? 51, panalo. Ito yung mga bagay na ito yung mga bagay na kung bakit kinaayawan siya ng taga Maynila o kung bakit na-miss ng mga taga Maynila si Yorme. Ito yung mga bagay na talagang masasabi nating ang layo ni Yorme sa Lacuna na to. Ang layo. Grabe, sobrang layo, parang buwan ang layo. Biruin mo, yung meron ngang video na vlogger, kung napanood nyo yun Ito pa isa. Yung
yung mga yung pedicab ba yun? O tricycle? Hindi ko matandaan kung tricycle eh. Sinisingil lang 500 yung Tarantado ba kayo? Porket foreign nakakahiya yung nakakahiya yung unang-una Maynila yan eh. Ayan ang ayan ang pinaka ng mga foreign eh. Nandyan lahat eh. Tapos vlogger pa yun nakakahiya. Buong mundo nakikita tayo. Ay, ganyan pala sa ayoko na pumunta dyan. Pero mo yun. Dahil yun sa kapabayaan ng mayor. Nawala na yung mga yan Siyempre, pag ang mayor petiks, balik tayo sa mga katarantaduhan natin. Hindi porket hindi porket vlogger yun. Tapos yung mga battery ng mga truck. Kawawa talaga. Kaya nga minsan ayoko na dumaan dyan. Tsaka na pag si Yorme na ulit ang mayor, punta kami dyan. Excuse me. Season. Yes. Hindi natin may pagkakaila na dumadami ang basura kapag Christmas and New Year season. But Mayora, this is not unprecedented. Holiday waste surges happen every year. Oh, yan Yearly tayo may holiday. Hindi ka ready? Para kang parang si Marcos. Yung nagkabaha dito sa diyan sa Cavite. Anong gagawin natin? Presidente ka, hindi mo alam gagawin mo. At dapat inaasahan at napagpaplanuhan ito. Yes. Yan ho ang ginagawa ng competent na administrasyon. Sa isang interview, dininay ni Mayora ang sinasabi ng Leonel na utang ng City of Manila. But listen to what she said. Pina-check ko po sa aming City Treasurer's Office. Pero definitely hindi naman po 500 million ang utang ng lungsod ng Maynila. Kahit sino naman po siguro na contractor sa kahit anong lungsod, ay iaabiso naman po nila sa alkalde kung ganyan na po kalaki ang utang ng lungsod ng Maynila. Obligasyon pa na... Wait lang Mayor ka. Dapat hands-on ka dyan. Alam mo yan. Eto, Mayora, yung natin. Eto, yung... O kaya, kung hindi ka naman... Talaga. Kung hindi ka naman, ay, nako. Inutil. Dapat mayroon kang inaasahan dyan na magpaalala sa'yo na ganito, Mayor, ganyan. Wala kang nilagay. Diba? Kung hindi mo na magawa yung bagay na dapat gawin, mo sa iba, ihabilin mo sa iba na sabihin sa'yo. Assign ka ng tao para doon. Kailangan yung pa magpapaalala sa'yo, ay may utang ka sa amin. Mayora, may utang ka sa amin. Ito, ang ganda nga ng point ni dito ni CJ. Pinagkakautangan na abisuhan ang may utang tungkol sa utang nila. The consequences of this mismanagement extend far beyond the overflowing trash bins. Yung mga bundok ng basurang hindi nahahakot, nagiging breeding ground ng mga peste at sakit. Now, I do not want to go here, but everyone is saying it. The contrast between the current administration and that of former Mayor Isko Moreno could not be starker. Sa ilalim ni dating Mayor Isko, ang mga kalsada ng Maynila, napakalinis. Ayun. Ang waste management, priority. Tignan nyo naman, no? Tignan nyo naman yan. May regular tutuban. garbage collection. Palengke. Citywide cleanup drives at strict enforcement ng Nung pumunta kami dyan, talagang pag bawal talaga dun, bawal eh. Bawal mag-park dyan, sir, bawal.
hanap to tayo ng iba. Pero aalalayan ka naman nila. Pag magaling talaga ang mayor, yung mga tao, yung mga nasa baba talagang sumusunod din talaga eh. Tsaka matapang ang mayor, yung may paninindigan. Yung mga tao magiging maayos din eh. Kasi si mayor ang tinitingnan nila eh, si Isko eh. 'Di ba? Ganun dapat maging mayor, Madam Hani. Hindi yung petics tayo. Anong ginagawa natin? Wala tayong ginawa sa loob ng ilang taon. Ha? Puro lang tayo paninisi, ganun? Sanitation laws. See? These efforts earned him widespread praise and established a benchmark for effective governance. You don't have to believe me. Believe the people of Manila. Maluwag siya ngayon, mas malinis, tsaka mas malawak, maaliwalas tingnan. Mas maganda ngayon kasi nakakapasok kami, nakakadiretso kami, maluwag. Recent Okta research survey show Moreno is leading the race at 74% voter preference. Si Lacuna kaya, baka negative negative 50. As election day draws closer, this garbage crisis has become a central issue. It symbolizes the broader perception of... Alam nyo, talagang ang basura, pag ang mayor ay sablay talaga sa basura, walang ayos ang lugar. Makalat. Doon pa lang doon nag-uumpisa ang kung malalaman mo, doon pa lang malalaman mo na kung maayos yung mayor. Dito nga sa amin, hindi ko na sabihin kung sino yung mayor dito. Na hindi na nga maayos yung basura. Pero mo maghahakot ng basura, halimbawa, ang hakot Miyerkules. Ilalagay dun lahat, syempre. Lalabas. Syempre, ang daming basura, 1 linggo ilalagay. Ngayon, puno na yung truck, aalis yung truck ngayon. Maghihintay na naman ng 1 linggo bago bumalik yung truck, yung basura nandun na. Ang baboy. Tapos na pa siya na ayoko na. Dahil sa tubig. Mayora ka, hindi mo alam yung... sorry. Mayor ka, hindi mo maasikaso yung mga simpleng bagay. Patubig. Basura. Actually, hindi nga siya maramdaman. Mararamdaman mo lang siya pag pag-election. Election. Andiyan na naman siya. Ay, may mayor pala tayo. Parang wala naman. Parang wala tayong mayor. Sa ito, sa mayor ng sa Bacoor, yan, maayos ang mayor diyan. Ano sabi maayos? Walang kalaban. Lalabanan mo pa ba yung maayos na mayor? Diba? Maayos talaga kasi unang-una, ang daming establishment dyan na So, once na maraming establishment ang city, halimbawa, sa mga kotse na lang Pag may mga gano'n ng city, ay talaga namang magaling ang dyan, maganda magnegosyo dyan. May Honda, may Toyota, may Nissan, may tapos meron pang SNR, may SM pa. 2 SM. Molino, tsaka Bacoor. Saan ka pa? Alam ko magkakaroon pa ng pangatlong SM Tsaka meron talaga silang mga programa. Yung mga ganong mayor sana ang tularan. Hindi yung kagaya dito sa amin, sablay Ang tagal-tagal na nilang mayor. Yung tagal-tagal na nilang simula pa sa tatay niya. Ano na pagawa? Yung Center Island. Yun na yun.
incompetence under the current administration. Galit na ang mga residente sa mga palusot. They are now demanding accountability para sa gulo at dumi that now define the city. Yon, palakpakan. So, nakita natin. Thank you nga pala doon sa ano. So, wag nyo ko copyright. Peanut ano yan eh. Peanut ano nga ba yan? Teka, double check natin. Peanut Media. Saan ba yun? Mamaya, i-ano natin. Peanut Media. Play nga natin ulit. Ayan. Manila Today. Ito na. Peanut Gallery Media Network. Ayan, thank you sa inyo. Thank you, Madam CJ. Dahil dyan, palakpakan. Galing. Mauhok ka dun sa video nila. Galing. Galing talaga. So, kaya yung mga nasa Manila ngayon, talaga namang ang sigaw, bumalik ka na. Bumalik, Yorme, bumalik ka na. Hindi natin sila masisisi. Bakit? Wala namang ginawa ito sila kuna eh. Nanisip pa. Nagpalusot pa. Alam mo, Madam Honey, wala naman tayong problema sa'yo. Pero, ang problema, ikaw. Wala akong problema sa'yo. Silang may problema sa'yo. Kasi kung maayos ka, hindi gaganyan yung mga yan. Hindi yan maghahanap ng maayos na mayor. Hindi yan maghahanap, hindi nila papabalikan. Kung tutusin, si Yorme, sabi niya, ayoko na talagang tumakbo. Lang ko na sa pamilya ko itong natitirang ilang taon. Ilang taon na ako nagserbisyo eh. Naging konsehal yan, di ba? Oh, so nung pinagkatiwala niya kay Lacuna yung Maynila, akala ni Yorme, akala nating lahat na magiging maayos. Kasi vice anong tawag dito? Vice mayor niya yan eh. So, siguro naaral na yung ginagawa ni Yorme. Hindi. Wala pa lang natutunan si Madam. Imbis na gumanda yung Maynila, lumala pa, another trabaho na naman. Imbis na, alam mo yun, pinaganda na ni Yorme, pinaganda na ni Isko eh. Pagpapatuloy mo na lang, aayusin mo na lang ng todo. Hindi. Nasira ngayon. Ang gagawin ngayon ni Yorme, aayusin na naman. Sayang na naman yung ilang taon, di ba? Ay, nako. Ay. Wala akong masabi dito kay Lacuna. The best. The best sa pagiging walang nagawa. Ay, hindi. The best siya sa paninisi ng iba. Yun ang masasabi natin sa'yo, Madam. Diba? Yan ang mga bagay na dapat yung tingnan, ha? Kaya yung mga Manileño, sabik na kay Yorme dahil naman basura, kawawa. Ikaw ba naman yung nandun yung basura? Kakain ka, sabi nga ni Manong, kakain ka, magaganahan ka ba? Naamoy mo yung basura? Walang ganun. So ito, pinakita lang natin dito kung paano binaboy nga nito ni Madam Honey Lacuna ang Maynila. Kayo na lang kumusga mga kababayan, mga pare, mga banateros, kung totoo ba tong video na to. Alam naman natin, ang sigaw ng taong bayan, Yorme talaga. Nasarap kausap yan si Yorme. Ang tawag sa'yo, Brad. Although, kumpare namin yan. Na hindi niya yata matandaan kung bakit. Ito mga kababayan ha. Sa susunod, siguro mga taga Maynila, sana kahit hindi
sabihin na natin kahit hindi na si Yorme ang mayor o sa mga susunod na panahon, kahit hindi na si Yorme ang umupo, maging responsable tayo sa mga bagay-bagay. Hindi ko sinasabi to dahil maayos akong na ganun din ako Pero walang ibang tutulong sa atin sa mga sarili natin kundi tayo lang din. Kasi yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon, lalo na sa yung presidente natin, hindi natin maaasahan. Maghihintay pa tayo ng 3 taon. Ay, nako. Tapos, tinatrabaho pa nila ang vice-presidente. So, ganyan talaga ang mangyayari. Ganyan talaga ang politika. Kaya, ano aasahan natin? Sarili na lang talaga natin. Kaya sa susunod, kung boboto kayo, mag-research naman kayo. Para hindi tayo mauwi sa mga gantong bagay. Anyway, mga pare, maraming salamat at hanggang dito na lang ang video natin. At sana mag-ingat po kayong lahat at ano pa ba? Please subscribe to my channel, like, and huwag niyong kalimutang i-share para maraming mga nakakaalam. Hindi lang tayo ang nakakaalam to. Pag di ka nag-subscribe, pangit ka. Joke lang. So, ipakalat natin yung mga talagang dapat makita ng taong bayan. Itong mga bagay na to, madalas hindi ito na babalita ng media. Ang focus lang ng media yung silang magbe-benefit. Kaya nandito tayo para ipakita tong mga gantong bagay na yung dapat nating malaman. So, hanggang dito na lang po muli. Ako si Paring RJ at ingat po kayong lahat. God bless you all. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap